Ay, magandang gabi. Ay, umaga pala diyan. Magandang umaga sa inyong lahat. Kamusta naman po? Did we all survive the State of the Nation address of the President? Kamusta naman ang inyong ang inyong puso? Kamusta ang high blood? Kamusta naman po? So, I really am interested in what you think of it. But in the meantime, let's raise a few salient points. So, hi, magandang umaga sa inyong lahat. So, pag-usapan natin, no? Unang-una, ano ba yung concern natin? Maraming ayuda. Yeah? Maraming ipinagmamalaki nila na accomplishment ang ayuda. Pinagmamalaki. Ayun. At syempre, aabot rin tayo sa racket. Ay, sorry, racket. Sa racket. Sabi ni Michael Anthony, puro, ha? Yung reaction niya. Haba-haba ng speech. Pero ito yung unang-una kong impression. Namigay ng, nagpadala ng, nilibre ang, ganito. So, di ba what is that? Puro ayuda. Kumbaga, parang pinalalabas nila sa atin na in lieu of the services that government should be guaranteeing to us, o ito na lang, bigyan na lang kita ng pera. Alam niyo yung yung nakikita natin sa TV na walang kwentang magulang na na pag wala siyang oras para sa anak niya, ito bigyan kita ng pera, huwag mo akong istorbohin, parang ganon. Ano pa yung napansin ninyo? Taksilika. Uy, puro good points yung ni-raise niya. Parang ini-ignore niya yung mga concerns natin. Diba? Ano yan? So, anong gagawin natin dyan? Hindi man lang niya pinag-uusapan yung yung pros and cons. Parang sinabi na lang niya, in-announce na lang niya, hala, accomplishment namin. Accomplishment, yung Paksilika, hindi man lang niya, isinangguni, hindi man lang, kumbaga, inayos, pinlansya. Parang ang nangyayari dito, sinusubo na niya sa atin ang Paksilika, and we should all be grateful. Sabi ni Civicus, the most concerning is the gap between promises and measurable results. Totoo. Isa pa yan, di ba? Ano nga ba? Sige, namigay kayo ng ganitong karaming ayuda, nakatulong ba? Tumaas ba ang gumanda ba ang ekonomiya dahil diyan? Di ba? At ito pa, job fairs. Napansin niyo yung job fairs? Ako napansin ko. Kasi ano ang job fairs? Actually, what you're doing there is you're bringing employers with potential employees. And that's not a bad thing. What is a bad thing is that there is no report about the number of new jobs that have been created. About that the economy is getting better, it is growing larger, there are more businesses, and if there are more businesses, there are more jobs. Meron bang mga bagong investors that actually put up new businesses here? Wala rin tayong narinig na ganun. So, tinatanong, walang name I didn't watch the SONA, pero anong update sa kasi niya sa niyang si Romualdez? Well, ako, I can easily see that sa SONA kasi isa sa una niyang sinabi yan. Sabi niya, isang taon na daw nakalipas, simula nung sinabi niya na nadiskubre niya yung mga flood control projects. Tapos sabi niya, nangako siya, magsasagawa daw na malalim na investigasyon na walang pagkiling. Naks! So ang pruweba niya ng lack of pagkiling, yung inaayos na daw ng ombudsman or nasa preliminary investigation stage kasi sabi daw sa ombudsman malapit ng paghain ng patong-patong na kaso laban kay dating speaker. Sabi pa niya, mas sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Naks, kunwari na lang naniniwala tayo. So, medyo, alam naman natin halos lahat tayo, na gagawin niyang bahagi ito ng SONA kasi nga maingay si OMB nung sinabi niya there's enough evidence to proceed with a preliminary investigation. Pero isang kaso lang po yan. So ano yung sinasabi ni Pangulo na naghahanda na daw ng limpak-limpak at patong-patong ng mga kaso sa kanyang pinsan? Parang wala naman. So, meron pa, di ba? Sabi niya,
Hindi ako pangulo ng aking pamilya, hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Pangulo ako ng Pilipinas. Sabay pinapalakpakan pa. So, ay, teka, may iko-correct lang ako. Sabi nung isang bagong salta dito, reporter ito si bilyonaryo nga ba? DDS pala 'to, lala. Darling, bakit ko napapanood mo pala ako sa bilyonaryo tapos pinapanood mo ako dito? Hindi ka tol, fan ka. So, ang claim ng pangulo is, kaakibat ng mga naisampang mga kaso, tiniyak niya na yung pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera sa taong bayan. Pero na-compute na po yan at less than 4% po ang supposedly naagaw. Yung iba hindi pa tayo sure dahil nga nagpasoli ng pera ang DOJ sa ilang mga suspects para makapasok sila sa witness protection pero hindi tayo sure o hindi tayo nakakasiguro kung saan po nagpupunta yung pera na yon at kung tunay man. Kumbaga, ang dami, kulang ang transparency doon, kumbaga. Sabi ni Don't Dream It's Over, ang sakit sa ulo ng mga sinabi ni BBM, nakakagalit. Puro na naman salita, walang achievement. Achievement nga para sa kanila ang ayuda. At parang ipinagmamalaki pa niya na naitawid daw tayo sa krisis ng alitan sa gitnang silangan. Ay, sorry, gitnang, tama ba yan? Middle East. O, tama. So, yung kumbaga ang nakikita natin dito, accomplishment yun. Tapos sinabi pa niya uli, ito sa susunod na mayroon namang problema sa Middle East, meron na namang problema doon sa conflict. Sabi niya nakasiguro naman na nakapag-imbak ng sapat na krudo para sa pangangailangan natin for at least 2 months. Sige na nga, 2 months. Pero ang hindi niya pinag-uusapan ay kung magkano ang magiging presyo ng iyon, ng mga inimbak. Kasi as we noticed, nung umpisa pa lang ng paglabas ng alitan dyan sa Middle East, anong nangyari? Stratospheric yung presyo ng krudo, yung presyo ng gasolina na binibili natin to the point na bumaba ang pollution level sa Metro Manila. So the problem isn't just the supply. The problem is also the cost. Paano tayo magsusurvive? Tapos of course, kung hindi niyo pag-uusapan ang presyo, pag-uusapan pa rin natin yung presyo ng yung fare. Jeepney fare, bus fare, and all that. Hindi ba kailangan abot kaya? Kung hindi naman kasi tataas ang wages or sweldo, paano magkakaroon ng paano makakapunta sa trabaho o sa school ang mga tao? So, ano pa yung napansin ninyo? Do'n tayo, pag-usapan natin yung mga 'yan. Ano yung sa tingin ninyong malaking concern? Well, yun nga, so Pacsilica, itong kay pinsan, itong alitan, parang iniyayabang niya na naitawid. Naitawid ba? Parang hindi naman. Hirap na hirap nga tayo at hindi niya pinag-uusapan na, mga issues sa ekonomiya tungkol like halimbawa, bumabagsak ng bumabagsak ang foreign direct investments. Hindi natin sinasabi na ito ang kasagutan sa buong problema ng ekonomiya. Pero siguro naman dapat pinapansin niya, bakit hindi nagiging conducive to foreign direct investments dito? Pero ang iyayabang nila, of course, is Pacsilica, which needs a lot of investigation pa, kumbaga. Kaya lang, ano nang magagawa natin at this point? Pinirmahan na nung April 26 yung kasunduan. Matthew Tan, bakit mo fina-flood yung comment section? Sabihin mo kung bakit relevant 'yan. Di po ba ang SONA ay dapat mga achievements during the past months after the preceding SONA? Bakit yung kay BBM? Isa pa 'yan. Parang ang dami niyang shine-share na plano. Totoo naman po 'yan, I agree with that. Pero hindi lang dapat achievements. Ano 'yan? State of the nation. Dapat nire-report niya yung totoo.
kamusta ang ekonomiya, kamusta ang inflation rate, kamusta ang declining population natin, kamusta ang state of healthcare and education natin. Wala ba siya? Kasi estado, the state of the nation, how things, hindi yung, uy, nagawa ko to, nagawa ko to. Tell us how it impacted on the lives of ordinary Filipinos. Hindi yung iyayabang mo sa amin, uy, nakapagbigay kami ng ayuda, congratulate us. Parang ganyan. Or of course, may racket, o di ba? Aspirational. So one half namigay kami ng ayuda, a little part na, oh by the way, achievement din pala ang Paxilica, meron pang mga, achievement din daw na malapit ng kasuhan yung kanyang pinsan. Tapos meron pang racket. O, racket talaga yung pronunciation natin dyan. So ayun, sabi ni Dan, sa Iloilo nagkaroon ng murang pamasahe. But not libre. As PWD, I paid 10 pesos instead of 13 pesos. Uy, salamat. This lasted only for 3 weeks. Sabi ni Kalma lang, Sona to sana. Ay, ang galing niyan. Baka nakawin ko yan. Sabi ni Nima Inegic, wala na tayo aasahan kay BBM. Puro pagmamayabang lang sinasabi niya, matatapos din ang kasamaan nila. Konting tiis na lang, VP Sara Duterte for President. Wala na yung VP. Inday Sara, Presidente 2028. Hi Ma'am Omi, kamusta ang pahinga niyo? Okay naman? Eto, sabi ni Sebio, kulang pa tayo ng power supply and water supply tapos mag-PAX pa. Actually, nag-invest ang Maharlika Investment Fund sa Aqua, which is a Saudi Arabian company or a sovereign company or basta related to the state, na magpo-provide exclusive to the ano bang tawag doon, to the economic security zone ng power. So ibig sabihin, pwede ka palang kumuha ng investor para mag-provide ng power, continuous na power, pero 'di ba, hindi natin ginagawa for ordinary citizens. Tungkol naman sa presyo ng kuryente, instead ang mga power generators ang totumbukin nila dahil nasa kanila ang dahilan. Ang electric utilities pa sinisisi nila. Isa pa, of course, niyabang ng Pangulo na tatanggalin yata daw yung systems loss. Ang biro nga ni Attorney Ed Chico, tatanggalin na daw ang systems loss charge, papalitan ng ibang pangalan. Totoo naman. Kasi ang ginagawa nga, 'di ba, merong mga ano ba yung isang utility bill na sinabi na, hindi na namin i-itemize isa-isa, i-summarize na lang namin kasi ang daming nalilito. Sabi ni Javi Bobis, puro lang pambubudol ang lumalabas sa bunganga ni Pangag. Hindi ko na yan pinapanood. Oo nga, pero nakikichika pa rin tayo. Sabi ni Ma'am Pamela, nakaibang-abang po ako sa inyo sa The Spokes. Tagal niyo po wala. Nanonood lang ako pag ikaw ang spouse. Naku, salamat po sa tiwala. Malapit na po akong bumalik, huwag mag-alala. Sabi ni Rose, wait natin ang racket, baka siya na ililipad. Sasabi pala. May parang obsession siya sa racket, di ba naalala nyo dati na nung tatay niya presidente, naka-create nga ng bongbong racket. Ngayon, bongbong racket na. Sabi ni Justin Kit, ang galing ni Romualdez, may sagot agad, parang tanggap na tanggap. Pero kung tutuusin kasi, ang dami ng rumors bago pa nun. Publicly listed. Okay, sabi ni Napoleon, pag Aqua daw, it is a PIF, public. Bakit PIF? What is PIF po? Company of Saudi Arabia. Publicly listed siya. Yun. So, yan ang mag-provide daw ng electricity sa economic zone. Meron bang benefits yung foreign trips niya? Meron bang results? Actually, hindi niya ni-report. So therefore, we can assume na wala. But what I can tell you is the foreign trips from 2022, 2023, and 2024, wala.
Wala pong nag-materialize nung sinasabi niyang mga pledges. Sabi ni Jay, maniniwala ka ba na mapapakulong ang pinsan niya na si Martin Luther King? Ganito, naniniwala ako na may alitan. Pero hindi ako sure kung kakayanin niya na kasuhan ng ganon ang pinsan niya. So what we'll do is we will wait for the cases and for the evidence. Kasi ano ba naman ang value ng paniniwala ko? Pero ang sinasabi ko dito is, I know for a fact na magkaaway sila. Meron talagang gulo. Kasi for Speaker Martin, pahiya na yung nakasuhan siya. Pahiya na yung nangyari dun sa sinabi sa kanya about dun sa US. At kung hindi gumagalaw yung pinsan niya, that is already a symptom of something serious. Kasi magpinsan nga sila. However, tingin ko at this stage, wala pa tayong nakikitang ebidensya or anything like that. Kumbaga, hindi ko mako-conclude na seryoso yung kaso. Sabi ni Ma'am Omi, "Bilib ako sa mga feeling models kanina, akala mo may fashion show, lalo na yung sari manok na asawa nila." Hindi ko yun napansin, naku babalikan ko tuloy. Sabi ni Red, wala namang accomplishment si BBM, sinabi lang niya gustong marinig ng mga tao. Oy, tingin mo gusto natin marinig yung racket? Wala naman siyang ginagawa. Hindi, tinitingnan lang natin kung anong sasabihin niya. Hindi namin sinabi na gustong-gusto namin or gusto natin siyang pakinggan talaga. Pero this is the state of the nation. Now, either the president is going to tell us the truth or he's going to lie. Anong tingin mo ang ginawa niya? Pwede rin namang something in between na he tells the truth a little bit here, a little bit there, tells a white lie in between, and then meron siyang mga sins of omission. Ito sabi ni Chester, sabi ni Auntie Claire, si BBM mismo nagsulat ng speech niya, earth-shattering daw. Yung speech ni BBM, puro kahambugan at masyadong delusional. So na as in state of no achievement. Iyan ang problema pag nag-oversell ka. Kunwari, may speech ang Pangulo, hindi mo sasabihin, "Uy, makinig kayo, ang galing-galing ng speech." O di, tinaasan mo yung expectations. O di ngayon, ini-expect ng mga tao na at least bombastic man lang. Eh wala. Deads in the water. Kumbaga, like I said, what a dud. Kumbaga, ayun na nga yung problema, oversell ng ganyan. Tapos iyon na yun, pinapangako niya na malapit ng kasuhan yung pinsan niya. Pinagmamalaki niya na namigay siya ng ayuda. Alam niyo, namimigay ka ng ayuda because something is wrong. No, merong interruption in business, merong interruption in our daily lives. Nagbibigay ka ng ayuda when there are devastating events. Oh, mayroong mayroong pandemic o may epidemic, merong bagyo, may disaster na nangyari. Our lives have been interrupted. Oo, kailangan bigyan kayo ng ayuda kasi pangtawid ang ayuda. Eh kung nagbibigay ka ng ayuda taon-taon, anong ibig sabihin nun? Hindi mo inaayos yung problema. O, merong alitan. Gets ko magbibigay ka ng pangtawid, pero you don't say that as an accomplishment. You say that this is something we had to do so that people will survive. And yes, people survived. Eh kaso hindi naman ganun eh. People survive not because of the ayuda. Tingin nyo ba yung pinamigay na tag 5,000 pesos kada jeepney driver ay nakatulong sa buhay nila? Panandalian siguro o nakabili ng ilang meals, nakabili ng ganyan. Pero yung problema hindi naayos. Bakit hindi na lang sila binigyan ng fuel subsidy? And take note, walang pinag-uusapan na fuel subsidies ngayon. Ang sinasabi lang ay sufficient daw yung supply dahil nag-imbak tayo, natuto na daw. Totoo? Ang feeling ko hindi naman. Yun sabi ni Emmanuel, kasuhan si Martin is one thing, paano kung mahina ang kaso? Pwede naman na para masabing kinasuhan, then dahil mahina, madi-dismiss lang. Then no one else will file a case against Martin dahil double jeopardy na. Mali. Kasi unang-una, yung filing ngayon ay sa preliminary investigation. Pag na-dismiss dyan, pwede pa rin i-refile. So hindi pa magje-jeopardy lang yan pag nasa Sandigan Bayan. So assume natin na kaya nga merong preliminary investigation to determine kung sufficient yung evidence. Pero tama kayo kasi mayroon naman tayong historical references to that. Halimbawa, yung ano ba yan? Nung si Enrile ay TOJ ba siya? Si Frank Dillon, sorry, baliktad. Si Frank Dillon na naging senator later,
nag-file ng mga kaso laban kina tama ba? Kina Enrile and ano, fraternity brothers 'yun. So, ang final na kaso was I'm trying to remember. Basta merong issue dun sa ano, teka hanapin natin, para precise tayo. Hanapin ko lang. Ano yung ah, rebellion complexed with murder. Sorry, unaliving. Okay. So, rebellion, and that was a theory at the time. So, dahil theoretical pa lang, eventually na-dismiss ng Supreme Court kasi sabi there's no such crime as rebellion complexed with murder. Dismissed and therefore hindi na convict si then Senator Enrile. May alam po ba kayo sa kaso ni Senator Marcoleta? Akala ko makakalabas na po. Isa pala yan So pag sinasabi ni BBM that he makes sure that justice is done, kasama yon dun sa mga kasama yung pagdidetain, no? Anong kaso ni Senator Marcoleta? Plunder kasi daw tumanggap siya ng pera na donations galing kina former Congressman Mike Defensor et al. Mga 2 or 3 yata sila at the time na congressman siya. Now, Senator Marcoleta says that those were campaign funds and meron naman po siyang ebidensya for that. However, ang sinasabi ay this is a case of bribery pero due to the amount, it becomes plunder. So, inaresto siya for plunder. They tried to file a motion to quash the information pero winidraw na lang nila. If I'm not mistaken, nag-file sila ng a petition for bail. They have to prove kasi that evidence of guilt is not strong kasi plunder nga yung kaso, non-bailable yung case. But if the evidence of guilt is not strong, he will be entitled to bail. So hindi ibig sabihin niya na mapapakawalan siya kagad, kailangan magkaroon pa ng hearing. At yung pagpupresenta na evidence of guilt is not strong, you will go through half the trial. Babaliktad yung trial. Sila ang magpupresenta muna. The defense will present their case first before the prosecution does. So that's about half of the trial period already. So hindi ko po nakikita na na immediately siya ma-release. How come we don't see you anymore at the spokes? Because I'm on leave. I am out of the country and I announced it 2 weeks ago pa. Ngayon, bago ako umalis, in-announce ko po, baka hanapin ninyo ako sa The Spokes. I have a very close relative who has some serious health issues. So I came over here to help take care of that person. And then I will return. Malapit na rin po. Sabi ni Raimundo, suntok sa buwan naman yung kaso kay Martin kasi ang totoo dapat matagal nang nakasuhan kung gusto na lang nila pangbubudol naman. Anong next procedure sa denied o dismissed? We have to see, no? Kasi nga, they're filing, if I'm not mistaken, they're filing a petition for bail. So pag nag-fail yun, magpo-present ng evidence yung prosecution and then they can either file a demurrer to evidence or, present additional evidence on the part of the defense. Matatagalan po yan. So hopefully, mag-grant yung kanyang petition for bail. I will probably get more details pagbalik ko po. Pipila ako kung papayagan akong dumalaw. Okay, since paulit-ulit yung katanungan, I guess it's best to deal with this. Maraming nagsasabi na uuwi na daw si PRD, but this stems from a mistaken interpretation of what VP Inday was saying. Sabi niya na natutuwa siya na maraming nagdadasal na, yun na nga, makauwi si PRD. So, bisitahin niya. Some people interpreted it as makakauwi na si PRD. Wala pong ganon. At least as far as we can see doon sa mga posts ng ICC. So, kailangan po talaga titignan ninyo yung posts ng ICC because he is undergoing a legal procedure, which by the way, we do not recognize, ha? So, sila yung magsasabi kung meron pong ganon.
So, wala pong gano'n. Gustuhin ko man at ako'y excited na makauwi si PRD pero wala po tayong nakikitang ebidensya na totoo 'yan. Sabi ni Emmanuel, kaya hindi po dapat mabilib. Wala naman tayong sinasabing bumilib ka, 'di ba? But unless you're saying na you're just warning people. Pero dapat sinusundan din natin. Ako, ang tingin ko, tunay na may away. Hindi ko lang alam if BBM has it in him na natuluyan yung pinsan niya. The other thing also, it's important na makita natin yung kaso. May ebidensya ba na ano ba ito? Kasi kung wala namang evidence, then either the case will fail or it is intended to fail. Hindi. Sabi ni Monkey Business, paano kapag nag-donate ako ng 1K na sinaano, alam nyo, the law is not unreasonable. Ang plunder has to be over 50 million and over para maging plunder ang any corruption case. So, wag naman pong ganun. I mean, if you're going to ask, I get it that you're frustrated, pero hindi unreasonable po ang batas dapat. So the judges will also look at it that way, with reasonableness. So, unwari, ikaw, isa ka lang, hindi naman i-combine or maybe, kasi kay Mike alone, 75 na daw. So, I think in total, it was about 150 million or something like that. So, unless you're in conspiracy and you committed other acts. Bakit hindi ma-impeach si BBM? Because impeachment is a political process and is determined by the discretion of the congressman at the first stage. So, walang congressman na gustong bumoto sa impeachment ni BBM regardless of the evidence. Bakit ka sa akin galit? Sabi ni Iron, word pandemic ay evidence mo na yan, kailangan ng ayuda. You experience pandemic, right? Ngayon wala, open na lahat ng ayuda. Hindi po maliwanag kung ano po yung sinasabi nyo, Sir Iron. Galit po ba kayo? Kasi ang sabi ko, ang ayuda ginagamit when something interrupts our daily lives at itatawid ninyo. These are usually in states where it is not normal. So state of emergency, may pandemic, may conflict, o may disaster. Yun po ay dapat meron talagang ayuda para maitawid. Pero kung ang tanong is, kino-consider ba niya na yung pang-araw-araw na failure sa economy ay kailangan ng ayuda? Is this an interruption to our daily lives? Or is this something that can be fixed? Para sa akin, it can be fixed. Diba? Tutulong ka, yes, I get that. Of course, tutulong tayo. We don't want people dying of hunger. But we have to fix it. Hindi pwedeng ayuda forever and you will consider that as an achievement. Parang wala. Far away, sabi niya, meron ka bang narinig about tourism kanina? Parang wala. Parang wala din. Teka, check natin. Wala. Wala. Hey, maraming salamat sa mga gifters natin. So thank you very much kay Chechi, tama ba? Kay Torrent, sino pa ba? Oops. Kay Sir Paul. Kay Kenden ko. Please reveal our community gift. Saan ba yun? Live gifts. Okay, hindi ko po makita. Anyway, meron pa ba? Thank you kay Ziva. Kay Lana o Iana? Thank you very much. At naku, hindi ko mabasa yung name. Kay Mr. Ganden, maraming salamat. At kay
Red Fox, naku, maraming salamat po sa inyo. Okay, wala pong tourism. Check natin sa health. Yes, he emphasized healthcare reforms. He outlined structural shift towards preventive healthcare. Yakap program covered 4.5 million individuals daw, while over 2,000 vital medicines are now VAT exempt under the Gamot program, according to his SONA. Oops. Ang weird. Reduced cost for zero balancing, digital integration, future expansion of the coverage, and resource allocation. Funds daw recovered from anti-corruption efforts were redirected to strengthen health services. Ang ibig sabihin yata nito is binalik, quote-unquote, yung 60 billion na kinuha at nilagay sa treasury. Pero ang hindi natin naririnig is kung paano nila ipinapatupad ang Universal Healthcare Act. Nasaan ang scholarships? Nasaan yung yung check-ups? Nasaan yung mga systems that are required by the Universal Healthcare Act? Ang binibigay nila is only another modified version of ayuda. Bakit kaya ang tagal umaksyon ng Supreme Court natin regarding the constitutionality of ICC arrest warrants? It could be anything. It could be caseload, docket, political implications, pressure. It can be anything. So, but the problem is, we cannot accuse the court na inaasahan natin for them to be fair. So, if you accuse them of something, hindi na sila, do you think that they will, kumbaga, they will no longer appear fair and madidiminish ang public trust in them. So if we do not trust in the Supreme Court, then you should not file a case. Parang yun, a vicious circle yan. But at any rate, you can criticize naman their decisions. But wag lang yung personalan. Sa Billionaire Studio, may idea ka na po ba sa Pax Silica? Yes, as a matter of fact, pinag-usapan po namin yan. And you can check our YouTube channel from the day before. At doon po namin pinag-usapan yan. Kumpleto po. Sabi ni Ma'am Victoria, mga peking palakpak ng mga Alipores systems laws. Akala tunay na siya lang magpasya na okay lang sa executive order. Especially when you're dealing with a private company with public interest. And by the way, Billionaire Studio, kasama namin si Sas sa episode na yon. So malalim-lalim yung diskusyon niya. So the case against Marcoleta was filed on a Friday and he was arrested on the following Monday. I agree. The speed of the case's progress is suspiciously fast. Yes. Can we all say that Sandigan Bayan has already been infected by the BBM virus? Hindi po yung Sandigan Bayan yun. The case was, ang tatanungin nyo yung ombudsman. Diba? It's the ombudsman that did the filing. Kasi pagka nasa ombudsman na, hindi naman, for us okay, pagka may finding of probable cause, fina-file talaga yan sa Sandigan Bayan. And normally, it should be fast para mag-release ng warrant. Yun. Kung yun po yung tinatanong ninyo, yung filing by the OMB with the Sandigan Bayan, mabilis talaga yun kahit sa Although, in an ordinary day, in an ordinary case, it would take a lot longer than a weekend. Tama naman po kayo doon. Sabi ni Esmeralda, yung mga mag-chemotherapy treatment or operation sa kidney, pwede na raw. Nabibili na ba kidney sa tindahan? Uy, grabe. One day ago po, yung episode on Pax Silica, you can check on YouTube and we were also on Facebook at the time. Sabi ni Efren, according to TextGuard AI, 73% AI ang SONA,
Ay gano'n ba? Wow. Sabi ni Baisel, "Can the Sandigan Bayan reject the case outright kung alam nilang walang kaso? Lawyer sila, 'di ba? Justices. Hindi ba nila nakita na hindi plunder ang case ni Marcoleta at sila Mike Defensor? No, you have to argue that." Okay, ganito 'yon. Ang nagde-decide ng probable cause is the ombudsman. Sa ordinary courts, it's the prosecutor, usually the city prosecutor. They will determine if there is sufficient evidence to determine that there is probable cause sa DOJ plus reasonable certainty of conviction. So sa OMB wala pong ganun. Ngayon, ah kailangan yung defense mag-file. So sasabihin ng defense is that this has to go back to preliminary investigation because we believe that there is no probable cause. So, ano po name ng YouTube ninyo? Luminous pa rin po, Luminous by TCA and AGP sa YT. Opo. Sabi ni Hazel, "Sana puro credit grabbing, yun ang pinuno ng bansa, walang nagawa, saksakan ng kasinungalingan." Pati po nga yung ano na, "Oh, meron ng bago sa MRT at LRT." Tagal-tagal ninyong tinengga yung pag-repair niyan, tagal-tagal ninyong tinengga lahat ng mga train projects, pati yun ay naano, ay naantala pagkatapos iki-claim nila na accomplishment ngayon. Hindi ko po nabasa yung response ni Congressman Jokno sa sinabi ni Senator Pia. Final yung impeachment February 4 to 6. Tapos si Matibag na-appoint ng February 26. Tapos naging witness po siya. Ibig po bang sabihin na una yung pag-file sa pagkuha ng evidence? It depends kung ang sinasabi ni Attorney Matibag ay yung evidence nakuha nung time niya. Kasi dapat nga nakuha before that. But you're right. Pwede rin ganun na nag-file sila tapos humagilap ng ebidensya. Sabi ni Michael Anthony, pati yung mga teachers na OFW matagal na yon. Matagal na ang ano po? Sabi ni Home Diva, "I don't think anyone was watching for any news or accomplishments. Most were looking for mistakes he'll make during his speech." Aminin. Okay, guilty as charged. Hindi, pero tinitingnan ko talaga kung anong sasabihin niya. Halimbawa, sa pagkain, o tuloy daw ang ano, 20 pa rin ang bigas, something like that program niya, na nakaka-benefit daw ay 22 million people. Mhm, sure. Hindi nga naaapektuhan ang market, eh. So, ewan ko kung bakit kino-consider na accomplishment yun, and by the way, since binibili nilang ng gobyerno yun, tapos binebenta at a loss, paano nangyari na ano, nakakatulong, totoo yan. Kumbaga sana nag-feeding program na lang kayo. Once filed in the Sandigan Bayan, automatic po ba granted ang arrest warrant? Ina-applyan yan, but yes, unless na may motion to quash. So, pwedeng ipa-quash yung warrant ng defense on the ground na either walang probable cause or something else. O hindi na SONA yung mga katanungan, ha? Sabi ni Poofy, "How about po sa pag-allow na basahin ni Matibag yung affidavit po na unsigned? What's your take on that? It should not have been allowed." But, yan. And inamin naman ni Cheese, 'di ba, pinatigil niya. So, "I think I will stop you there," sabi niya, 'di ba? Pero may nabasa po the parts. Totoo 'yon. So, para sa akin, it should not, kumbaga, ang sasabihin lang dapat ni Director Matibag was, "We use this." Pero yung pagbasa niya ng contents is highly prejudicial at narinig po yun. That should have been excluded. Ay, hindi pala ako. Sorry naman, Iron. Wala kasing name, so akala ko ako. Sabi ni Sir Joel, "Naku, nakatulog ako sa pagkainip, walang saysay." Totoo lang, ako din. Kaya late na tayo nag-start kasi binasa ko pa muna uli kasi mas mabilis magbasa.
Sabi ni John, may picture sa FB na yung 10K na bigas is only 8K, which means hindi talaga ₱20. Ay. Yes, tuloy ang impeachment bukas, 27, 'di ba 29? 29 ang pagkakaintindi ko, yung last na announcement ni, Senator Cheese 29. Ang mahirap lang talaga matanggap si Jinggoy nagkaroon ng probable cause po, CAUSE. Samantalang sabay-sabayan ng insert sa budget, bakit nag-iisa lang siya na dumidinig, humaharap sa kaso, oo nga, eh. Si Ma'am Mia hindi na nanood kasi hina-high blood siya. Puro ilusyon lang daw ng Pangulo ang sinabi, puro ayuda sa tamad. Totoo 'yan. So ayuda na nga sa pang-araw-araw, ayuda pa sa SONA.